Good morning, good morning, good morning. Alas 6 pa lang ng umaga, medyo mainit na pero parang papasok na yung taglamig. Hindi na ganun kainit talaga. Hindi tulad nung mga nakaraang buwan. Alas 5 pa lang ay talagang yayay na. So, papunta ako ng Doha Fresh. Bibili ako ng isda kasi medyo kakasawa na sa kakakain ng manok. Shout out sa lahat ng OFW. Alam ko na talagang kayo din naman. Talagang di nyo na alam kung anong klaseng pagluluto ang gawin nyo sa manok. Kasi nga ako, kakakain ng manok. Hindi ko na maintindihan kung anong klaseng luto kasi lahat ng luto ginawa ko na eh. Adobo, sabaw, prito. Paikot-ikot lang kung ano-anong gagawin. Tapos pag nagprito, isasahog sa gulay kasi wala nang ibang maisip. Kaya parang kakaano na din sa kakamano. Kaya hanap tayo ng kalapati, hindi. Hanap tayo ng tawag dito, isda para prito naman. Tapos pwedeng sabawin. May makakita tayong magandang isda. Tsaka isahog na din sa gulay. Kaya let's go. Yan, takbo. Papunta na ako ng Doha Fresh. Medyo may kalayuan din yung lalakarin ko, pero lakad lang siya. Mamimili lang tayo ng isda. Meron kasi ang mayroong isang klaseng isda na nagustuhan ko kasi hindi siya masyadong malangsa at saka tawag dito, masarap siya sa prito. Saka hindi siya yung klaseng isda na pagka nilinisan mo ay madugo. Kaya hindi siya malangsa dahil hindi siya madugo. Hindi tulad ng tulingan na madugo siya pagka nilinisan mo. Kaya let's go. So yung Doha Fresh is tapat lang ng Afghan House dito sa Matar Kadim Old Airport. So ito na yung Doha Fresh. So pasok na tayo. Tingnan natin kung ano yung mga klaseng isda meron sila. Yun, may mga maliliit na tulingan. Abay, hadi fresh tuna. Alhin iji? Kamu hai kiji? 18 real. Ito yung sinasabi kong masarap sa prito, hindi madugo. Hadi bay, kamu hai kiji? 17 half kg. Then tuna half kg. So kalahating kilo nito. No. So ayan, ako'y pauwi na. Nakabili na. 3 piraso lang nung sinasabi kong hindi malangsa na isda. 3 piraso, medyo mahal kasi kakarating lang ng isda eh. Medyo talagang presko pa siya. Tapos 2 maliliit na tulingan, 9 real, medyo mahal din. Papasok pa kasi yung taglamig. Pagka pumasok na yung taglamig talaga, yung tulingan magmumura na yun. So mag-ihaw-ihaw tayo sa rooftop ulit pagka medyo bababa ng presyo ng tulingan. Ngayon kasi 19 real pa yung 1 kilo. Talagang mahal pa. Tapos yung isda na sinasabi ko naman 17 real. Kaya 2 tulingan lang saka yung 3 piraso na isda na sinasabi ko. Kaya yun, prituhin ko lang to, tapos yung iba ista ko sa ref. So yan lang din ang issue pagka nagsawa ka sa manok, gusto mong
maiba naman isda. So kailangan bumaba, medyo aabot ng 15 minutes sa paglalakad. At saka sa ngayon kasi may kamahalan talaga yung isda eh. Hindi ko alam bakit. Hindi ko alam kung dahil presko pa siya kaya medyo mahal. Saka pangit naman kumain kang bibili ka ng hindi presko. Kaya hindi ko alam kung bakit mahal siya ngayon. Basta alam ko lang yung presyo mahal talaga. Kaya gustuhin mo man, after nito balik tayo sa manok. Wala tayong magawa. Manok ulit. Kaya at least may maaabot din siguro to ng itong 5 piraso na to dahil ako lang naman. Tsaka minsan nagka-carrots na ako, apple. So siguro abot naman to ng 4 na araw sa akin. Kaya okay na. So nabayaran ko ay 16 real lahat. Kaya laban lang. So paakyat na ako ng kwarto. Yan pala yung bintana na yan. Yan yung room ko. Yan yung bintana na yan. Tapos pinakakanto. So yung building namin. Tour ko na lang kayo sa bangkita na kung saan ako ay nakatira. Baka sabihin nyo kasi masarap buhay ng OFW. Subukan nyo at nang malaman. Akala nyo lang yun. Pero hindi ko na kayo ipasok sa loob, hanggang pinto lang. Kasi madumi talaga. Yan, dito na tayo.